Adaw lugod ka mo. Nanay, kailangan hibaro kami pagtipikit atong kalibungan kay kami lagapit mangungkoy dinhi. Atahala, paghinay ka mo nga ayaw pa kagabi ha? Para maiwasan iti pikto it mahugaw nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ano recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it masataas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinomdom, tikanghan mga Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan na sa freezer? Nanay naman, 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Noong nakaraang linggo, binilikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Hello mga kasugbong, kumusta ka? Siyempre mga kasugbongan busy-busyhan it. Hindi nila kuno kami atin nagbibisi-bisihan as in super okupado. So thanks God, may natin maupay nga panlawas nga tinatagan kita niya. Inatagan kita niya, ginigigiyahan. Ngaton matuman ito natin mga buruhatan na maghapon sumalahit ay kaburutun. Ay, kamusta? Ito natin mga my friend. Dilabi na ito natutok itong Ira Radyo, DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Martes kita nga adlaw Agosto 4 hindagmit. Nag-anibersaryo pala kasangkalup ato ni stasyon DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan ng Domingo. Meron lain sasabuton matatangpos dadaman it bulan hit Agosto
Mapaklihid bulan ni September. Iyay, may natan din guest of honor, Kuya Alcuin. Asininan sinisaring ni Tita Ruth. Mapakli nga doit September ay patronasyo dadan Borongan. Ngani kanina na akan tinimpaugan nga restoryan mga kapitan upod dadton mga punong baranggayan kaya restoryahan ira preparasyon. Ayo, kumusta ngayon anto natin mga my friend? May kudos nga dadto natin na mga kasagungan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ira talaga diretso igin asintar adton mga signage. Nga magagigiya, maghatag informasyon na mga informasyon nga di naman aton hit mga mulupyo. Laki pinihiton na pagiging laging handa, ilabi na ita makagingirhat. Makagingirhat nga peligro adto na tsunami. At least malilipay damay na natin mga kapatid han taga Fivox. Kaya ko na nira ginadumaraan hin mga training. Ita mga signage nga iragin andam imarhalon kaya itiya taga 3 kyaw ngayon itiya. Ira again provide ditohan mga lugar na gindumaraan naman irin training suganan di syudad ng Borongan ay sugadad ton mga lisong ay ginahatag taga day 8 mga office city agriculture municipal agriculture nga gin pipina asuhan la dito ta kusina what's it in short waray iga panmutang na iba kami didi mga my friend. Didi ini kung dikit nagsasayop, didi ini nira iga panmutang Habaybay Boulevard. Sige, lapit ito ata nagsashare or unina. At ging kakabisihan adto na pira nga mga buhatan, didi naman na lokal nga pamunuan ang syudadan Borongan, syempre adton mga serbisyo publiko nga na pag-update naman natin anton pinaka-latest nga weather forecast han pag-asa. Na dinhi atin namutang kita mo pa iton atin panahon nareklams nga ni kita ka mapaso. Birang nga mga lugar dito sa Metro Manila, sugod sa Zambales, yay, maraksot itong ira panahon. Dahil nga ni hagto na daot, ha, inakayain ni Teddy Luis. Iunin natin i-share ang pinaka-latest nga pa-anunsyo atin hadton pag-asa laki pa adton tropical cyclone threat potential. Nga nagtuon nga serbisyo publiko coming from SMLco at last. Magkakamay daanahin pagtap hadto na kuryente tikang naman ang transformer ngadto naman iton City Infirmary nagbabad siya na bain. Maganda ba tong pangitain nga anytime soon mag-ooperate na iton City Infirmary iton syudadan Borongan di naman kita nangangandoy nga kitain magka-confine hit dito pero kay sayman no pait laging handa may mga basilidad iton health facility ang damhin pagtratar pagserbisyo nga dahadton mga mulupyo. Kami dahin scheduled brownout. Laki ba hindi ito Kuya Kurt? Kadto may dapit iton City Infirmary dito government complex sa Barangay Campisaw. Nganan pag good news naman hadton Public Employment Service Office. Di ba nagalabay ng adlaw hana Biyernes, nagkamaydahin na magut nga partnership ang LG Borongan ipinagihan peso Public Employment Service Office nga nadton Philippine Army ilabinaan din hinaman ha Visayas adton hirapag aghat nadton atin mga kasugbo nga mag-join nadton Philippine Army naligbukan bagin super busy han Biyernes
Pwede pa ka mag-online registration para ka maka-exam nga maging kaparte iton hanay hitper sa Armadahan Pilipinas. Connect la via hita QR code nga gen provide dida hito na paanunsyo han Peso Borongan City dida hita infographics care of the mate hadton aton na mga kapatid han recruitment office han Philippine Army dinhi naman aton ha Visayas. Sige may new chance pa kung busy ka man Biyernes. Ito natin mga kasagbong han Peso Public Employment Service Office kandati siya. Nasasagyan nga mga kawani ito naman Peso Manager ni Ate Bianca Luis Limbawon Agda. Pakiscan nala kita QR code para ka maka-register online ngan makapag-exam. Anay, antes kita kumadto unahan 20 minutos na nakalabay las 4 yes, papiawliwat natin nga i-share adton gin kabisihan gen tratar adton pan Agustong ikinabulan nga meeting iton amon liga ng mga barangay katitiro kit mga punong barangay didi naman na syudad han Borongan. Yay napasado alas 12 na damo pa ang trataron. Wala kita pagtangpos. Iyay. Asya mo na nag-cutting classes. Unahin natin i-share so di dalakam. Pero diriin na madadayon nga programa. Pwede na madadayon. Kanginan kung diri natin i-greet in happy birthday natin mga my friend nga nag-celebrar haton ira kumpleanyo. Yan ang adlawhan Martes Agosto 4. O yan natin kasubong. Wala ka sasabot birthday ngayon ni Sir Ronel. Nakatura si Ronel at Ronel Voces sa hito na sa saringan liwat nga staff ni State Agriculturist Macario Gabornes. Nag-udyan sira dito naman ang gindumara nga liga meeting at naniga papangbit unina. Ano ba itong ira good news? Uy, may natin talaga didi masamok nga my friend. Sabihin ko na ano yun kay bangin din may mga nag-snack. Pero kan Sir Romel Voces yan birthday did ha FB tayahin at yan pakilala Chichiri Chichiri Mabahin Voces nga ni Perima Eden yan liwat adton birthday nga na natin liwat forever young hiyang Mikati yan natin ko-arpe dito naman na sugod Southern Leyte ngan ang mga konse didi ha SP yung Ate Glyza ngan tutoy inat. Tanan nga mga nagbe-birthday yan ang adlaw na Martes. Yung mga kafamilya di destasyon DYS nag-greet kami yohin happy birthday and damo pa nga grasya. At mabuot ito iyo kinabuhi sa kang atin. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahimtang amon laging hahatan kuki ay ngabutan
Hanakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinud nga gugma waray katapusan. Yes, kurikes ka dyan. It pagigugma ito ni Dargado. Waray hit katapusan. Waray pa damit mga kondisyonis. Natin na mapinasay doon. Ginoy. Ba ito hit weights and measures. It ato naman. Warm bodies. O ya ade adton pinaka-latest nga weather forecast han pag-asa. Ano kaya din na aton? Di ba kada clip in nagpapakitang gila si Mr. Thunder nagkikikilat tapos naman nagbububunog. Base adton pag-asa din ira pa latest nga pa-update ta aton. Uya di malagyapin ang low pressure area. Yung pagawasin yan ang alas 4:00 kalop o 25 minutos ang nakakalabayan ng adlaw han Huwebes ka dyan Martes Agosto 4. Nag-iikagi ati suk. Manmamatrong kaya diin. Sige. Nasa ring DOST pag-asa. Alas 3 han kalop. Yan ang adlawhan Martes. Aton low pressure area. Ang iragin mo monitor. Basan ira nakalap nga data. Adto Hamay La Union. West of Buknutan La Union. 180 kilometers. West Hiton Buknutan La Union. Uy, ati Jenna Bulak ang puto. Mga pagkalap ati Suk. Pa-shout kan tatay tatay maupay nga kalapati pa-shout nanay ngan tatay ato hatabok Llorente may padidi emoji nga nagpupupula nga heart tatay ato dida naman laki pa kaniya nanay anay anay daw. Maupay nga kalap ati Sok, pa-shout ka nanay ngan tatay nga adto hatabok. Kasing ko ato adto hatabok Llorente. Thanks much Gina, nanay ngan tatay ni Gina Baula Kamputo Llorente, namimiss kami iyo anakis. Nasa ring adton pag-asa siya ini ang low pressure area ato dapit hiton may dita kita tinatantanan anuhin mga daot nga nagkakuhurma dito naman ha Kalalawdan 180 kilometers west iton Buknutan La Union tapos hikita dinhi naman ha Visayas apektado kita localized thunderstorms whereas adton southern Luzon ang weather system na may bearing dito ira mo aton southwest monsoon hanging habaga tapos ngan western section hiton Visayas din aton eastern Visayas localized thunderstorms aton Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas and Occidental Mindoro medyo mauran dito ira sa natin my friend nakikistorya niya kaseukan dito naman na Luzon, kaya pinangiimbitar na hitapatron kapayla nira. Chikadure ate. Southwest monsoon, naton nakakapiktar hita ira weather. Salit may mahigayon nga hirain nakaka-experiensyahin mga pag-uran occasional rains Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley and Central Luzon cloudy skies with mga pag-uran ng thunderstorms darahin ng LPA the rest of Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas nga mga lugar pati ba Maropa, Marindoque, Mindoro, Marindoque, Romblon ngan Palawan, Antique, Iloilo and Guimaras, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms and hanging abagat. Ibang mga parte iton aton nasod pinakitahin din localized thunderstorms, di ba? Mga naglabay ng adlaw, hingka kukulop, nagdadalagdag nga nagpupupudas. Ate, patukara daw, wish, ate, wish po.
Tapos, sala nga di kita pagtaga coastal water condition, northern central Luzon, moderate to rough dito ira 1.2 to 2.5 meters. Ito ang posible kay tas-an hitabalud. The rest of the country din atens light to moderate 0.6 to 2.5 meters. Ito naman niya nga kaginhawaan kaysahan naglabay nga mga bulan, di dan Disyembre, nga naabot hintag pirato ya, Kuya Alquin di dito natin ka-partner, tag 4.5, yay, yun, iging papakita ni Kuya Alquin, asya damit iton, updated mga impormasyon, iging share iton aton Weather Bureau, aton aton surok, sinasarigan, aton aton gingkikinanglan nga mga impormasyon, pagtaga panahon. Asya tiya nga tropical cyclone threat potential, nasa ring ipag-asa, kada Mondays, Wednesdays, and Fridays nagpa-update inihira nga ira tropical cyclone threat potential. August 3 to 9, tropical cyclone Dolphin nagpapabilin sa Kubiton, Philippine PMD monitoring domain. It nga sa kabihet nga mga lugar nga sakop hit mo monitor iton pag-asa kay iton mga Weather Bureau may damahit mga jurisdiction kun hain iton tubtuban hitaira pag-monitor hit panahon nga ira naman share. Nagiya siya northwestward ngadto naman hiton north of Taiwan. So, makita natin na igbaw na naman haat. Hindi ka naman kita hit nalilipay nga linilayang kita hita mga bagyo, nga dira kita ginuura-urahit pag hudasa, mamanupay kunwara, pero saring pahit na mga eksperto dara manggod inhiton atin na eksperyensyahan nga El Nino phenomenon. Darit ka mapaso para masubhan, itpaso asyait nga nahuhurma in mga raot daot kay paso asyait hiya naihimo nagduduso nga magkamayda hin mga raot daot kung may raot daot pagpupupedes o yun nataghum iton panahon para again maging balanse iton kalibutan. Meanwhile sa ring pa in English si Tropical Cyclone Lois nga presente adto hiya hiton Philippine Sea in mahinay inihiya during hit week 1. So August 3 nga hit 9. Tapos hit week 2 naman August 10 nga hit 16. Base hiton mga forecast model tropical cyclone like vortex 1 in mahuhurma dito hiton eastern portion nito Philippine monitoring domain hit pag-asa with a low likelihood. So gamay ra sa ring pahit de Bisaya o gutik sila iton higayon itsansa nga hiyain mahihimo nga tropical cyclone. Di na nasabi nga si Manay, salamat. Sana matunaw iniya para orin pagranid-girihan din man nga parte hiton kalalawdan o hiton din naman na ato na Asia. Sanglit, therefore, sa ring pag-asa ton tropical cyclone potential remains likely over week 1 ngan least likely naman di dahiton week 2 August 10 to 16. May 32 minutos na nakalabay alas 4 mapakadtulaan na kita kan Kuya Alquin may dahiyad special delivery kung ano itiya panmatian ta. Happy 37th founding anniversary DYES Radyo Pilipinas Borongan. Salamat salamat han iyo permi pagsuporta amon sa probinsya pati hito natin mga LGUs. Salamat han paghatag hin mga balita nga may integridad you are showing us what is real and what is happening within our province. Ngayon nagpapasalamat ako sa iyo, of course, because you serve as role models para ito natin mga aspiring journalists, aspiring mga media members din ito ating probinsya. Padayon po kunta iton iyo pag hatagin serbisyo para itong katawhan din ni Sinilangan Samar. So again, happy founding anniversary Radyo Pilipinas DYES Borongan. Thank you.
Hello po, happy 37th anniversary. DYES Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Wala na nga ini special delivery. Abangin, sige. Wala na nga yan. Sige. May ganit kay mga IOU maitiya. Dali na kita doon mga paanunsyo. Eto, didiamon na syudad ng Borongan. Makaka-experiensya kami didin pira nga mga lugar hin power interruption o gina-schedule han isamel ko among kooperatiba, hanatong kooperatiba hin power interruption didi naman sano kunit ate Huwebes, Agosto 6 so buwas mo pa yun nga agap daman iton paabiso para makapag-preparar ato natin mga kapatid maramdam kita nga gikinahanglan ita mait iton kuryente. Diba na brown out nga ni natigda magraksut itatamang pahong. Agosto 6 Huwebes alas 9 aga nga dahiton alas 1 ka dyan 1:30 hit club makaka-experience in brown out an adi nga mga barangay Sungko parte hit barangay Sungko Balud, Kalingatngan, Surok, San Mateo, San Andres, Upper and Lower. Oh, sa may nakakuryente dito kapadan, dito San Andres. Salit, nakaka-experience naman kami brownout. Alero, joke lang kap. Kampisaw, kapartiton Ukab, Hasuhutan, Kalikuan, Siha, San Jose, ngan San Gabriel. Didi iniha syudadahan Borongan. Ang rason in preparasyon hiton tapping point it Borongan City Infirmary. Subot signun nagbabad siya na maupay nga pangitain kasi na nakakaulang inakinanglan talaga may da na dito masasarigan nga kuryente hiton Borongan City Infirmary para tiboy na niya makapag operate ka maiha no mahina naman kita ini ginibalag di naman nasanggo niyan panglungsod kay nag-approve main hin Memorandum of Agreement MOA gintagan ni otoridad ang lokal nga pamunuan ng syudad dan Borongan ngin representaran ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda with Isamelco ngan ma-representar ni Jim Amancio kana di pamaat para hinina nga buruhaten talaga no iton manugoberno danay makupad iton dalagan it mga transaksyon sige it maupaya adi mag-preparar na hinan ayon na itapag tap hiton transformer tikang dita poste ngadto naman hiton Borongan City Infirmary kaya magpo-provide gila talaga hadton transformer amo adton Isamelco mo pini kay radaman adton mag-maintain so diri tanan nga mga lugar apektado hini nga power interruption na naton lagin sabi so gadan parte daw ganan barangay Sungko so Balud Kalingatngan San Mateo San Andres Upper and Lower Kampisaw part sa Tunuka ba upon manggadadara Kuya Kurt iti Uptown Mall. Suhutan, Kalikuan, Siha, San Jose, San Gabriel, ngan Borongan City. Again, as always, may PS, si Isamelco, ginapapinamdam kita hit nga danay iton nahibabalik hin temprano kaysa itong igentasar nga panahon adton kuryente salit para malikyan inanuman nga disgrasya igtratar nga permit may man nga rahibot nga mga protons and electrons di dahiton kuryente umida na na labay na may da ulay may da kuryente iton linya. Samtang eto ang pag-good news adton gindumara nga
recruitment activity ato natin mga kasugbonghan Philippine Army, partikular na hadton Army Recruitment Office sa Visayas, dinumog kaya inihin mga young ones. Didinigin do dumarahan Biyernes sa Labihan City Hall. Sanglit, nagatugon na natin mga kasugbonghan Army Recruitment Office of Visayas, didiha Public Employment Service Office. Ano kuno nga young ones? Kami nakadto nga mga old days, kinsignan kami, mga ate, mga tito, nga di kami reservist. Balitaw, may hindi na mga kwalifikasyon na para ton mga young ones. And dagin provide nga QR code, didahin nga pa anunsyo. Bisitahan niyo itong official FB page sa Pesa Borongan City. May dito iginhatag nga QR code, i-scan ito niyo sa ring ni Ate Cha, didaha Pesa Borongan, para kamo makaregister online ngan makapag-exam. Adi aton mga kwalifikasyon. Kung aton iyo ngara maging Army officer, may natin hindi di Kuya Alquin nag-OJT, di naman DYS Radyo Pilipinas, senior high school student, hadto niyas NCHS, kuanaya, Army officer na. Ito ha Luzon. Adi aton mga requirements ha, ito, padag natin di pa naman na kuan itaten, siya naman iton, sige, magamit nga di kita natin again save nga info kay diri natin na kita gumamit pahin teleskopyo. Litaw ito ano unitit mga kwalifikasyon ate, kwalifikasyon kung kareg niyo maging Army officer, adton kwalifikasyon graduado hin kurso kolehiyo, ito at least 5 feet tall. Uy, pwede na under gigagtaas eh. Pwede na 5 feet kay han una kung dikit nagsasave mga 5'4" man at hiya para han male ngan female. Tapos at least 20 years old. But not a day older. Syagad nga mga young ones ang pinila. At least 20 years old but not a day older than 27 years old upon oath taking. So, but sinyon, pag take oath name, diri ka malapos hin 27 anyos bisan la sa kaadlaw. 20 anyos nga dahin 27 anyos nga didhet impag take oath kinahanglan diri ka maduduganan edad bisan la sa kaadlaw. Physically and mentally fit, no pending case in any court, ngan Pinoy talaga, natural born Filipino. Ang requirement, diri gud gidamo college diploma, transcript of records, tapos PSA issued birth certificate ngan bisan ano nga valid government issued ID. Kinahanglan original document. Sige kon asyan ang yung mga edad. Tapos kareyag talaga niyo magserbisyo iton atin nasod kumo kaparte iton Persa Armadan Pilipinas. Go na, gora mga my friend. Pakiscan na hita QR code nga ada hita paanunsyo hit Army iton Army Visayas recruitment. Army Recruitment Visayas. Tapos, kung enlisted personnel naman, ang requirement kung ate, at least senior high school graduate. Tapos, may 72 units sa kolehiyo, natural born Filipino, at least 5 feet tall. Para paghatag naman hinuada, andiri mga 6 putan. Balito, andiri igataas physically and mentally fit. At least 18 years old, but not a day older than 26 years old upon entry. So magkaiba aton its requirement kung aton imo gin ungara pagin Army officer. So kung enlisted personnel nga maging enlisted personnel kahiton Armed Forces of the Philippines, 18 anyos. Kinahanglan diri maubusin 18 anyos anim edad. Tapos didahit impag upon entry hiton pagin kaparte na talaga nim hiton Persa Armadan Pilipinas, kinahanglan diri sobra hin
26 ngan usa ka 26 anyos ngan usa ka adlaw adton imo edad. Susugadhin ka mitikuloso itpagtag edad. Requirement, senior high school diploma. O Form 10 high school academic record, tapos face issued birth certificate ngan bisan ano nga government issued ID, tapos kinahanglan original adton docs. So paki-scan na lahahit nga QR code sa ringira atid siya di sa Barangan City para ka maka-register online ngan makapag-exam. May pa kita 16 minutos antes an alas 5. Nga di kitahan naging thank you ating mamalu di naman ha anaton mga my friend di city agriculture office adton pag-share na pinaka-latest nila gin kabisihan ang pag-monitor adton mga presyohan agri-fishery products ug adton bugas nasa rin natin mga my friend paki-post gadamang kuno hita mga presyo hita padis hita bugas adton nasara sige one time ta nakaka-join kan si kanina kinatdaman kita hadton liga meeting nga ni nakadto daman adton mga ka-office mate ni Ate Malu. Ate Malu sa niyet mga senior agriculturist di naman ha city agriculture office. Ngani may da pa natin kasugbong coming from Department of Agriculture Regional Field Office 8 nagkakasugbong inihira paghitsyo na talaga hiton datos to surgery and kompleto ito National Registry System for Farmers and Fisher Folk. Nga di naman kita hadton to anay nga di kita natin yes, natin didi kudig si hanya na nga semana bisi-bisihan na kami di syudad dan Barongan ang lokal nga pamunuan ang syudad dan Barongan han ginbuhat nga mga aktibidad pagtaga community preparedness. Siyempre pag inandam ang mga barangay ang syudad dan Barongan pagatubang hit mga kataragman mga peligro particular gan focus didi naman hiton pagtaga linog kunalinog in danay may labi na makisag tapos adton linog saring pa natin makasag bangan Fivox dito hiyahit kadagatan nga nabalandra kita iton Pacific Ocean yadto iti Philippine Trench kundiin yadto iti epicentro hit mga linog. So kung gikasagi kinahanglan kita kay nagresulta daw gud inihin tsunami kinahanglan kita lumitas masingad to hiton higher grounds. So kinahanglan may mga haum nga mga signage. So asya siya na nga igin asintar hanto natin mga kasagbong and City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nato natin mga kasagbong mga barangay. Malilipay ti taga Fivox kay iyo Sir Jaime, Sir James Voces, diretso ipinanmutang igemplastar. Ora Yunus, take note itchadto nga signage na tagkuan itiya 3,000 pesos daw get sa ring ni Sir Lanosa adton Fivox tapos yun ang Eljo Barongan naman nagatinguha nga may dahit adton stand nga mahit niya ngayon in standard hit poste nga pagbubutngan karingangan pa nga na itiya it nga kikitaan hin gabi Pagparay paggiya hiton mga mulupya barangay reflectorized. Kung nga inhira paag adton ruta adton ira pag-ayop ngadto naman higher grounds kasi nasa ring Fivox kuan itarugit tsunami local dinhi at na generate
iton nga balud nga dagke darang nga lininog dinhaat at suga dinhaaton na Eastern Samar na balandra kita iton Philippine Trench ngayad to it pagigius nga mga plate nga nagresulta hin tsunami ilabi na hin gikasegi in lumikas na kita mag-evacuate kita ngadto hiton higher grounds in a matter of 2 to 20 minutes nga aton panalagan ngadto hiton higher grounds. So kinahanglan may da signage nga magsusumat kung nga ing kita aayop. Paras nga naton mga taga Sidrim O nga sugat manhan mga taga barangay Initamangan kita, may daliwat na po singhituan mga taga Barangay B. Barangay A, kanta ka Preconosi, Barangay B, kanta ka Abubo. Kaya dighamon daman han Biyernes in nag-unveiling o inaugurasyon hadton tsunami alerting system nga ni ira again try in pagpauwa nga kunya ba inagana pero waral daw gud nira saring nasari kuno say pag pinadagka kay bangin daman makaalarma hadton mga mulupyo an up nga natan pagwangwang niya in 300 meters lang diametro. So diri gad gihaluagi ano adtong lupgup. So ada pa na panginanglan saring pa naman ang City Main ni Sir Dayan nga kinanglan pa di da syudad ng Borongan in makapag tukod makapag-asentarin sugad nga ekipahis pero adto nga gin-unveil gin-inaugurasyonan gratis po adto hadton FIVOX Philippine Institute of Volcanology and Seismology tapos nagkamayda pa hen seri hen pira kaadlaw nga upat kaadlaw nga information education and communication campaign tapos ang didan Huibes nagkamayda hen workshop on tsunami evacuation. Kundi laki pang gin-restoryahan adton integrasyon adton hiton nga gin-unveil, gin-inauguraran nga tsunami alerting station kibali itiya nakakawing na itiya ngadto it tsunami early warning system hiton Pilipinas. So nag-aatubang kita dining kadelikaduhan hin tsunami darit makaseg nga linog mawangwang itiya. May dakasihit niya may dihit niya SIM card. Siya iton aabisuhan hiton FIVOX. Aabisuhan daman diha si Dream Office. So nga niya naman in magana da maitiya bisan brown out kay powered na maitiya at solar. Tapos iton nga tsunami alerting system nakakonect da maitiyahit camera nga adto ginasintar da maitan FIVOX. Last year pa nga ni di naman na Baybay Boulevard pag-capture iton image kung may da impending nga ginaatumang nga kadelikaduhan kung may da mga abnormalities dito naman hit kadagatan pananglitan saton nag-drop adton tubig hinika ngadto naman kalalawdan. Tapos may da Simbacor Maragasa nga dagko nga mga balad sa maka-capture itiya hiton nga camera and swak ma-signal naman nga hiton tsunami alerting system. Plano nga nit algebra nga camera igbalhin nga to naman na parola Haando Island para mas agap ipag-capture hiton image na mag-aabiso magsusumat kung anit na mga abnormalities dita kalalawdan kung ada ba atong tarhug iyan tsunami. So seringan to ni Sir Lanosa ang Helito Lanosa aton DUSD FIVOX mahitid to haira nagmamato ito nila system dito naman central office ito ng FIVOX. Bawal matalipngawan
Kaya tuo pa ato naka-experience in tsunami, pero hindi bahin na ira, inwara na pa kapag istorya kung ano ba talaga ang ira na experiensyahan. Kasi nakinahanglan kita maging andam, maging laging handa. Sige, may pakita pahapiawan na lang natin ang ging kabisihan dinahan gin dumara nga liga meeting laki pa adton pagtaga disaster preparedness kundiin hiton masnod nga mga adlaw yan ang bulan hiton Agosto in magdudumara ang lokal nga pamunuan at long last kay positive aton response anton mga barangay official hinanayo nagyapin nga pag dumarahin training na aton mga barangay kalawan natin didi aton kudigo ade siya naman maupay teknolohiya isang click lang aton imo kikinhanglan aton imo nagkasi-save nga mga message imo ma-retrieve Borongan City Rescue Jamboree yan nga Agosto syempre Agosto 2026. So kay may man sa 61 nga mga barangay ton syudadhan Borongan. So ay magkakamayda hinduha nga batch. So August 11 and 15 iton first batch, August 16 to 20 adton second batch. Then side din natin kasubong ni Sir Aldrin Abunda sa iton natin mga local disaster risk reduction and management officer iton Sidrim O ay kinanglan na kada barangay hilon ma-attend adton mga kaapihan barangay emergency response teams BERTS ang tanan nga mga barangay syudadhan Borongan rini aton ma-attend at least 5 pwede ang sobrahin 5 at least 5 nga kaapihan barangay emergency response team. 5-day live-in training aton mga partisipantes. Lakid bida hininga Borongan City Rescue Jamboree laki padton pag tratarun igtutuddo adton pagtaga basic life support BLS nga nadton standard first aid. Paunlaki ninyo mga kasugbongan na barangay ng imbitasyon aton natin lokal nga pamunuan ng syudadhan na Borongan. Tapos aton laldaman pahinumdum nga ni aton my friend ni Kuya Kurt Himam Felisa Dayaw sa hiton mga police officer han Borongan City Police Station in tinambong liwat hiya nasabi nga liga meeting kundi niya pahinumdum ang mga kapitan, mga punong barangay ang syudadhan Borongan ilabi na adton schedule ang second batch ang BPATS training nagpabulig kitahin kang Kuya Kurt. BPATS training is Barangay Peacekeeping Action Teams. Tapos, nakikisuyo ang mga taga Borongan City Police Station, ipinagi kan Ma'am Felisa, nga adton waray makatambong hansyahan nga batch, mag-attend ito na second batch. Kung adto nag-promisa pag-attend ang second batch sa schedule ang second batch nga training in tumambong kaya requirement in hiya iton mga lokal nga pamunuan nga ipapailarom adton mga barangay partikular na adton mga barangay tanod hini naman nga BPATS training. Otherwise, may ikis itit LGU, Hetzel of Good Local Governance. Walitaw ginauha, gadton natin mga kasubungan DILG, adton mga LGU nga magdudumare ni nga BPAT. Salit, adton mga barangay, kinpapahinumdum nga magpartisipar. Hira, hini naman nga paghagidan. Suga di mo na syudadan Borongan, tomorrow may start adton second batch.
mention first batch sa niya na kang kakilap nga niya na adlaw na iyan schedule. Yaman waray umattend iyay. Nga punta igin schedule. Yan aton ira first batch aton ira skid. Siguro busy lao nga mga kabilinggan. And kudos nga dato natin makasagbungan Vivox as in mga on the dot talaga ira. Philippine Standard Time talaga adton pagtitikang mga kaguri ba ang ira pinanana ira gendo dudumara training mait workshop kung sinabi alas 8. Shit dida. Sige, 1 minuto na lang. Maalas 5 na. Ang kadugangan pa nga mga gentratar din na nasabi nga liga meeting kay damuan labi na adton pagtaga-preparasyon ng barangay night. Ikados nga daton. Amon, bag-o nga tourism officer, Concernal Pinaro. Welcome nga dito LJ Borongan. Sa liwat yan ng audience resource person na nasabi nga liga meeting. Kung ano itong generestoryan sunod na ito natin masunod nga pagka-reunion nakasubong kahanginan yan kadugangan pa nga mga pa-updates. Ang kabisihan magot nga partnership ang LJ Borongan with Philippine Institute of Volcanology and Seismology of DST Vivox. Sige, antes kita pumakli ngadto naman itong iyo pagsara yung pinakahiluag nga dance floor universe magbabalita anay kita news update ngan syempre kita nagpapasalamat ng tuwan tinuto kit mga programa itong iyo radyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Uy, yes, pa-shoutout mga taga-barangay Kanabong, Ilabinitan, Ira, Punong Barangay, Kapitan, Masaring Hiatid, Jennifer Golmatico. Magbabalitaan na kita, news update, nga nangaran po ito namin SM, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tech Yudes, kan Kuya Bubayan, syempre natin didi super taking engineer, thanks much, Engineer Alquin Baldonido. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Yes, natin balita may kasumpay niya doon mahugot nga kolaborasyon ang LJ Borongan with Vivox kundi na nagbalay ang lokal nga pamunuan doon tsunami workshop on tsunami evacuation and integration at 97th Community Tsunami Alerting System adto natin balita. 48 sa 61 nga mga barangay ang syudad han Borongan nga nagaatubang hit kadelikaduhan hit tsunami iging pailaramin workshop on tsunami evacuation and Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Vivox agimbuhat ang multi-purpose gym government complex sa barangay Campisawan Biyernes, Hulyo 31. Tuyo ning aktibidad nga mag-aid ang mga komunidad dugan lideres san barangay nga masunapit mga pangilalaan hit mga kadelikaduhan ng mga baybayin sugarit dagko nga mga balod nga resulta hit paglinog nga ilaraman dagat nga napusa ha mga baybayin. Ang mapa talwas nga mga ruta ha pag-evacuate ang mga mulupyan barangay lakipan integrasyon ng early warning system. Hining workshop ang mga partisipante san barangay inaghimo ang iratagsa nga tsunami evacuation map gamit adtong tsunami inundation map ang syudad han Borongan, barangay spot map ngan iba pa nga dokumento nga magigiha paghimo na sabi nga evacuation map. Kabuligan City Disaster Risk Reduction and Management Office and mga Kawanian City Building Office ug ang Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpasilitar na sabi nga workshop. Labot pa ang ESP Dream O tinambong liwat hining aktibidad ang mga Kawanian Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang Bungtan Dolores, Arteche, Oras, San Julian, Salcedo, Kinapundan ug General MacArthur. Ining Information Education and Communication Campaign, workshop on tsunami evacuation, in pinanagbalayan ang lokal nga pamunuan ng syudad han Borongan, ipinagi ang mahagot nga kolaborasyon ug partnership ha DUST Vivox. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service.